Ngayong ban na ang mga pogo sa bansa, tina-target ng ilang senador ang mga tinatawag na Philippine Inland Gaming Operator o PIGO. Mas nakakabahala raw ang mga ito dahil pawang mga Pilipino ang customer ng online sugal. Inusisa rin sa Senado ang mabagal umunong deportation ng mga dayuhang pogo worker. Narito ang aking report. Kahit banned na lahat ng pogo, marami pa ring dayuhang trabahador nito ang hindi pa nadedeport sa kani-kanilang bansa. Yan ang lumabas sa pagdinig ng Senado na ikinadismaya ng ilang senador. Ang napailabas na ho natin, Mr. Senator, is a total of 3,024. 10% lang. So, yan. Why is that? Yan po are those that are apprehended or arrested in various operations by BI and or PAOK. Meron tayong 27,000 foreign nationals na dati nag-work sa Pogo at hindi nyo na-account kung nasaan po sila. Meron po kaming close coordination sa Bureau of Immigration at lalo na rin po sa PAOK and NBI. Sa isang raid nga nitong Enero sa Parañaque, kalahati lang sa 438 na nahuli ang na-deport. Nung mga nahuli ho kasi, wala yung passport. So we have requested from the embassy for their travel documents. Paglilinaw ng BI, mas marami nang napalabas nung nakaraang taon. Iginiit din ng PAGCOR na tinutuntun na ang maliliit at illegal ng POGO operation na isinusumbong sa kanila ng ilang concerned citizen. Some of these have gone on guerrilla operations already. May mga nasa bahay-bahay na. We're finalizing this target packets. We will endorse it to PAOK. Yung iba pumunta na daw sa mga islands. Pinatututukan din ang mga travel agency na nag-i-issue ng mga peking dokumento sa foreign nationals. Kailangan po natin tignan ng anggulo na meron inside job. Possible na ito ang dahilan ng pagpapatuloy ng pagpasok ng mga foreign nationals sa Pilipinas gamit ang mga fake documents. Tulad sa niraid ng PAOK kamakailan kung saan nakakuha ng maraming government-issued ID, birth certificate at marriage certificate na orihinal galing sa Philippine Statistics Authority pero peke ang mga taong nakasulat. They issued Philippine passport dun sa mga foreign nationals and then pinapalitan po nila ng mga pangalan. May mga contact pa rin po sila sa mga government agencies. And yun nga ho sir yung ni-request namin with other agencies. Especially those who issued yung government-issued IDs na to conduct investigation on their own. We're looking at 21 more like this. Sinita rin ng mga senador ang anilay mahinang regulasyon sa mga PIGO o Philippine Inland Gaming Operator. Dapat daw mas maalarma tayo rito kaysa sa POGO. Ang hari ng kasamaan ay itong Pigo dahil ang mga manlalaro ay Pilipino. Darating yung time, tataas yung krimen. Dahil lulong ang napakaraming Pilipino sa PIGO, online gaming. It has to be regulated. With regard lang po to the Responsible Gaming Program, which covers po both yung sa mga land-based natin at saka yung online din po currently, meron naman po tayong mga programa po, like yung banning program, pwede po silang mag-ban ng sarili po nila, or yung pamilya po nila yung pwede din pong mag-nominate. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa online payment platforms. Yung mga online providers po mismo, meron na rin po silang ginagawa, mag-set na ng limit. Sa ngayon, may 60 licensees sa online gaming at hindi muna nag-i-issue ng mga bagong lisensya ang PAGCOR. May mga multa naman daw para sa mga delinkwenteng operator pero mungkahi ni Tulfo, suspension o kanselasyon ng mga lisensya. Kaugnay naman ang mga Pilipinong sangkot din sa POGO. Yung mga Pilipino na kasabwat sa illegal na gawain ng mga POGO, especially involving lab scam, na panloko ng mga foreigners, kapag nagkakahulihan, nabibigyan ng ayuda ng TSWD, ay sana yung binigay na ayuda doon, binigyan na sa talagang tunay na dapat bigyan ng ayuda yung mga mahirap na kababayan. Let us compel the DSWD for the next hearings. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.